Hallelujah. Are we live na ba? Okay. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. At napakabuti ng Panginoon sapagkat nagising tayo itong 2021. Mabuti ang Panginoon sapagkat narito tayo muli na nagsasama-sama. Amen po ba? Kaya sabi natin kanina doon sa ating napanood, si Jesus po ang naghahari sa ating umaga, tanghali at gabi. Amen? So, tayo pong lahat ay magsitayo. Tumitingin ako sa orasan ko, wala pala akong orasan. Hindi ko rin makita yung oras. Amen. So, buksan po natin ang ating mga Biblia, ating mga Bible sa Acts chapter 4, verse 31 to 33. At mabuti po ang Diyos. Mabuti po ba ang Diyos? Kayo po na mga nanonood, mabuti po ba ang Diyos? Amen. Naku, ang dami palang nanonood. Sabi po dito sa Acts 4, 31 to 33, sa English ko po babasahin. And when they had prayed, the place where they had gathered together was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit and began to speak the word of God with boldness. And 32, and the congregation of those who believed were one of heart and soul, and not one of them claimed that anything belonged to him was his own, but all things were common property to them. And last verse po, and with great power the apostles were giving testimony to the resurrection of the Lord Jesus, and abundant grace was upon them all. At yung huli pong talata, Luke chapter 1 verse 37, for nothing will be impossible with God. Allow me to pray. Heavenly Father, we thank you so much, Panginoon, sa umagang ito. At tunay nga po, Panginoon, kanina pa, at nung Saturday pa, Panginoon, na aming binuksan ang gawain, Panginoon, inalaw mo kami, Panginoon, to worship you, to praise you, Panginoon. Nung Saturday pa talagang puspos, liklig at umaapaw, Panginoon, ang iyong biyaya. Tunay nga po, Panginoon, na patuloy ka naming itinataas at anything na gustong gawin ng dyablo ay aming nire-reject, aming kina-cast out sa pangalan mo, Panginoon. At wala po kaming magagawa kung wala ka, Panginoon, sa umagang ito. Kaya nga po, hayaan mo, Panginoon, na mag-focus kami sa umagang ito at ikaw lamang po, Panginoon, ang maitaas. Lord, wala po akong magagawa. Hindi po sa aking lakas, hindi po sa aking talino na taglay, kung hindi nagmumula lamang sa iyo, Panginoon. At ako po ay umaasa sa biyaya at katalinuhan mo na ipinagkaloob sa akin, Panginoon. Lord, ikaw lamang po ang makita at maitaas sa umagang ito. Halika, banal at makapangyarihang Espiritu. Ibabad mo kami sa presensya mo sa umagang ito, Panginoon. Aming ibinabalik ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng iyong makapangyarihang anak na si Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Makakaupo na po, pati po yung ating mga nasa kanilang mga tahanan na nanonood. Kamusta po kayo? Kamusta po ang inyong 2020, ang inyong nakalipas na taon? Kung inyo pong mamarapatin, isang sandali na pagkukwento lang, aking ikukwento, ang aking 2020 ay talaga pong makulay. Talagang yung pong tinatawag na pakikialam, ng tinatawag na hindi maiinam sa buhay, ay naranasan namin. Alam niyo naman po, ako po ay nawalan ng lola. Napakalakas ng aking lola, pero talaga pong siya po ay kinuha na ng ating Panginoon, at ako po'y naniniwala na ang Panginoong Hesus ay kasama niya na ngayon. So, lumiit yung tinatawag na pagpasok, at talagang yung pandemya na ito ay maraming nawalan ng trabaho, na bago, Talagang na-shake tayo sa mga pangyayaring ito. Pero
Alam niyo po ba, kalabitin mo ang iyong katabi. Kalabitin mo. No? Kanina, sabi kanina doon sa ating inaawit, no? Pusong batuman ay pinalalambot. Amen? At binabago ng Diyos yung mga matitigas. So, sa umagang ito, ina-encourage ko po kayo na i-focus nyo lang, no? Umpisahan natin yung ating umaga, yung ating first Sunday na talagang tayo ay may determinasyon, no? Merong pag-focus. Walang ibang magtutulak sa atin kung hindi ang ating Panginoon na tayo ay manambahan, magpatuloy na i-push, no? Yung tinatawag na pananambahan sa Panginoon. Wala pong ibang magagawa niyan kung hindi ikaw lamang. Kung wala ka sa Panginoon, wala pong mangyayari. Kaya sa umagang ito, meron po tayong dalawa, no, na maiksi lamang ito, no? At talaga po tayo ay pinapractice na natin ngayon na kung merong pagbabago, dalawa na po yung ating tinatawag na ipinapanalangin na dalawang service. So mag-antabay lang po kayo, no? At tayo ay nananalangin din, no? Kung dalawa na ang service, ililipat na tayo ng Panginoon sa mas malaking lugar, no, na kung saan tayong lahat ay magsasama-sama, no? Pero dalawang service, no? Sabi dito sa ating pag-aaralan, no, doon sa ating talata na kinuha, no? Yung 2020 talagang makulay sa inyo 'yan. Amen? Talagang napakakulay, no? Nagbigay ng tinatawag na malungkot, masaya, tamang-tama, iyak, tuwa, payat, lusog, no? So talagang itong 2020 na ito ay matatawag nating pagbabago talaga, no? 21. Kasi 2021 na eh. So meron tayong dalawa, no, na ating pag-uusapan na sa Ingles ay what if, why not? Ang sabi ko po sa inyo noon, uulitin ng Panginoon kung nakikita ng Diyos na kung tayo ay hindi nagbabago, uulitin lang po niyan yung mensahe na gusto niyang iparating sa'yo. Kasi dapat iwan natin yung 2020. Amen? Iwan po natin yan. Wala kang magagawa doon sa 2020, pero itong 2021, hindi naman pwedeng 2021 na, ganun din ang mangyayari sa'yo. Kung ikaw ay isang mananampalataya at ikaw ay naniniwala na kayang baguhin, umpisahan mo. Umpisahan mo sa sarili mo, umpisahan mong lumapit sa Panginoon, umpisahan mong manambahan sa Panginoon, umpisahan mo na baguhin yung sarili mo. Amen po ba? Kaya meron tayong dalawa. Pag-usapan natin yung paano kung. Kaya nga po, sa taon na ito, sinarado na natin. Nakalipas na yun eh. Tapos na. Hindi mo na pwedeng balikan. Hindi mo na pwedeng usisain pa yung mga nakalipas. Kasi meron kang maaalala eh, masakit. May pighati, may saya. Kaya nga po, dapat natin yon na kinakalimutan na. Close book. Kumbaga sa kalendaryo, papalitan mo na. Ang makikita mo na doon, 2021. Tama po ba? Amen po ba doon sa mga nanonood? Sarado niyan. Kaya nga dapat a year of change na merong dapat pong mangyari. And it's up to us. It's up to the Lord. Look unto the Lord. Look on the Word of God. Para mayroong pasimula na mababago. Kaya nga po tuwa po ako nung Saturday, pinuumpisahan ni Sister Early at tinapos ni David. At sinang-ayunan naming dalawa ni Pastor Bogie. Bakit? Kasi kung wala pong mag-uumpisa, magtutulak, magpupush, no? Prayer until something happen. Kung wala nun, mga kapatid, ang lagi ko pong sinasabi, nga, kain, glass, bubog. Walang mangyayari. So dapat tayo bilang mananampalataya, bilang na narito ka at naniniwala ka na merong pagbabago sa buhay mo, this 2021, gawin mo. Kaya nga, paano kung nung 2021, mangyayari pa rin ngayon? No. Kaya nga po kanina, sinabi natin, babaguhin tayo ng Panginoon. Ang sabi po dito, maaaring noon, isang taon na paghihirap sa iyo. Amen po ba? Lahat. Nakakulong. 3 months, 4 months. Hanggang ngayon po.
Amen? Nakakulong. Hindi lahat nakakalabas. Merong kalayaan, pero merong tinatawag na sistema. Amen ba? Merong sistema na pinatutupad ng gobyerno na which is na kailangan nating isundin. Di ba? Amen po ba? Ano ba yung tinatawag na pagsunod? Sa salita ng Diyos at yung sa batas na ginagawa ng tao, alam niyo po dapat sinusunod natin yan. Kaya nga po, maaaring noon, nung isang taon, last year, ano bang day tayo ngayon? November, kita nyo, gusto ko November na kagad. Di ba? Ang bilis, no? January 3, 3 taon, kapatid. Bilangin mo yung nakalipas, ngayong January 3, ano ngayon ang nararamdaman mo? Pag-asa, pananampalataya, pag-ibig. Focus tayo doon. Pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Kung wala kang pag-ibig sa Panginoon, wala kang pag-asa, wala lahat. Mawawalan ka ng tinatawag na pagbabago. Kaya nga po, paano kung, no, napakadali na tandaan, whatever it was, it is behind us. Kung ano man ang nangyari sa'yo, namatayan ako, nawalan ako ng kaunti, no, na pagpasok dahil nabawasan po ang aming pagpasok. No, na dati noon ay maganda ang iyong sinasahod, ngayon no work, no pay. Pag hindi ka pumasok, walang sahod. Pero alam niyo po ba, araw-araw tayong umaasa sa ating Panginoon. Every Wednesday, nakikipagtipan ka sa Panginoon. Every Saturday, nakikipag-siping ka sa Panginoon. At yung pang-apat, every Sunday na narito ka, there is something happen na talagang mayroong pagbabago. Bakit? Nakikipagniig ka sa Panginoon Nakikipag-usap ka sa ating Panginoon. To begin, para maumpisahan mo yung pagbabago, kapatid, sa'yo, paano kung kaya mo ba? Marami kang iisusuko. Napakarami mong iisusuko na para mabago ang sarili mo, mabago ang puso mo, mabago ang utak mo, mabago ang buhay mo, marami kang isusuko. Kaya kapatid, anuman ang nangyari sa nakalipas, ito po ay tapos na. Nakalipas na ito. Talikuran mo na ito. 2 words for the new year. No? What if? Salita sa bagong taon. 2 words. What if? Paano kung? The words that may have you terrible last year sa panahon ngayon na bago, 2021. Terrible pa rin ba ang iyong inaasahan? Kapatid, uulitin ko, nasa sa iyo yun. Hindi ko kayang sagutin at hindi kayang sagutin ng kasamahan mo o ng pamilya mo kung hindi ikaw, kapatid. Isipin mo ngayon, pagbulay-bulayan mo. No? Pagbulay-bulayan mo, isipin mo kung yung mga terrible happen nung nakaraan mo, no? Ay mangyayari pa ba ngayon? It's up to you. Paano kung tanungin mo sa sarili mo? Very exciting. Alam niyo po, nung inuulit ko to, dinagdagan ng Panginoon. So, let's make them words of adventure and faith. Yung nangyari sa iyo noon, nalampasan mo bakit? 2021 na ngayon, kapatid. Amen ba? Nalampasan mo. We survived the pandemic. Bakit? Nagsuot ka ng baluti ng salita ng Panginoon. Yung helmet of salvation na binabasa mo, pinupuntahan mo na kahit na ikaw ay ginagapi nung pandemic na ito, nagpupursige ka, gusto kong magsimba. Gusto kong mabago ang anak ko. Gusto kong mabago ang buhay ko. Gusto kong kumain ng salita ng Panginoon. Magbabago ang lahat. Kaya nga, 2 words ang ating pinag-uusapan ngayon. So, number 1, ang sabi dito, what if this is the year of new beginning? Kung noon, ikaw ay nanglulupaypay sa mga problema, nanglulupaypay sa mga sakit, nanglulupaypay sa mga utang. Kapatid, this is the year na beginning na umpisahan mo na
isuko mo lahat yan sa Panginoon. Isuko mo yan sa Panginoon. Paano kung ang taong na ito, yung pagbabago na inaasahan mo? Kanino magsisimula yon? Sa'yo. Pasimulan mo. Para may mabago. Iniimbitahan ka. Iniyayaya ka. Nasaan ka? Kapatid. Alam nyo, ang lahat ng gamit, sinasabi ko yung iPhone 99, magkakaroon yan. Pero mawawala yan. Pero ang ating Panginoon, siya yung Alpha and Omega. Asaan ka? Sa gitna? Seryoso tayo po. No? Seryoso tayo sa panahon na ito ay mas lalo tayong magkunyapit, kumapit sa salita ng Panginoon para yung pong ating pinagod na araw-araw o Wednesday, Saturday, Sunday, hindi po maglalaho. Dahil sinisigurado po sa inyo, malapit na pong bumalik ang ating Panginoon. Malapit na upang tayo ay sunduin. Amen po ba? Sabi po dito, two great beginnings to the early church. Example, ayon po sa Acts chapter 2, yung tinatawag na Christian Festival celebrating. No? Ano po ang nangyari doon? Tinipon-tipon sila, nandun sila sa isang lugar, at ang Espiritu Santo ay pinuspos sila. Pinuspos sila ng Espiritu Santo at iba't ibang wika po ang kanilang nasasabi. Hindi naman natin dati naaasahan yung mga ganun eh. Hindi naman natin dati nararanasan yung mga ganun. Pero bakit po tayo ngayon ay nakakaranas? Nakapag-mission pa nga po tayo. Pinigilan ba ng kaaway? Ano po ang natin nakita? Dahil maganda ang puso, no, tinignan ng Diyos, anong nangyari? Nagkaroon ng pagsang-ayon, natuwa ang Diyos. Ano yung nakita natin? Rainbow. Beginning. Nag-uumpisa pa lang tayo. Pero pinakikita na ng Diyos, ako ang naghahari dito. Ako ang naghahari sa church nyo. Ako ang naghahari sa'yo. Ako ang naghahari sa business mo. Ako ang naghahari sa trabaho mo. Ako ang naghahari sa tahanan mo. Gawin mo lang. Ipatutupad ko yung pangako ko sa'yo. Di po ba? Pupuspusin tayo ng Panginoon. Ano pa? Doon sa Acts 4. Anong sabi dito? Dito'y mababasa natin na maaaring nakakilala at sumampalataya kay Jesus, kaya't umabot po sa 5,000 mga lalaki. Hindi pa kasama ang babae doon. 5,000 lalaki sapagkat ipinangaral nila Pedro at Juan ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon. We have to share. Wag muna dun sa kabila. Family mo muna. Pamilya mo muna. Kunin muna natin yung ating mga pamilya. No? Share. No, bakit po? Kasi doon sila makakakilala eh. Ikaw yung sumasalamin sa pamilya nyo. Kaya po ako, tuwan-tuwa po ako sa aking mga tiyuhin. To God be the glory. Nung sinabi po nila na pangken, alam mo po, yung mga Nueva Ecija po ito, Nueva Ecija. So malalim po ang Tagalog. Ere-eka yung araw na para sa'yo. No? Gawin mo ang pinaka-the best sa lola mo. The last night is yours. Tawagin mo ang mga kapatiran mo at kayo ang magbahagi ng salita ng Panginoon. And the rest is history. Amen po ba? Di ba? Kamag-anak natin o yung ating mga kapatid, mga anak, magulang na hindi pa nakakilala sa Panginoon, pasimulan natin ng tinatawag na pagbabago, yung tinatawag na gusto nating baguhin. New beginnings for you. This 2021, new beginnings for me, new beginnings for us, new beginnings para sa church, new beginnings sa lahat ng mananampalataya. Amen po ba? Hindi pwedeng yung kung ikaw ay pumupunta ng church, no, na late, hindi pwede. Kailangan may pagbabago po.
Kung ano yung tipanan mo sa ating Panginoon at yun ang pangako mo na pauumpisahan mo, ipupush mo yung tinatawag na oras mo para sa Panginoon, itong 2021 na ito, do it, kapatid. Maaari sa iyo din ay magkaroon ng pagbabagong pasisimula. Para kanino? Hindi naman puro kay pastor o sa miyembro, kung hindi pasimula ito, pagbabago, para kanino? Para sa iyo, kapatid. Para sa inyo na mga manonood. Lumapit tayo kay Kristo. Purihin ng Panginoon sapagkat narito po tayo, nakakapanambahan. Kasama natin yung ating mga mahal sa buhay. Konti pa. Konting tiis na lang. Susunduin tayo ng Panginoon. At hindi po pwedeng mabaliwala yan. At ang sabi po dito, no, in Acts chapter 16 verse 31, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Literally, sumampalataya ka. Hindi naman sinabing, ako lang eh. Pero kapatid, ang ibig pong sabihin na tayo ay sumampalataya, ay tanggapin mo si Jesus. Na siya ang ang Diyos na iyong tagapagligtas. So, yung pangako niya na ikaw at ang iyong sambahayan ay maliligtas. Napakadali po. Minsan lang, no? Kaya nga po, new beginning for you, marami kang isusuko. Ito, isusuko mo yung oras mo eh. Amen po ba? Na pagka tinawag ka, you are ready. You are ready na pagpagamit sa ating Panginoon. Alam niyo po, hindi nakakapagod. Niyayaya nga ako, matulog ka naman, Daddy, sabi ni Sister Joyce, hindi ako inaantok eh. Bakit? Kasi nga po, puspos tayo ng lakas nung ating ginawa. No, hindi po ako napagod. Medyo naalangan lang po ako at hindi naman po ako natakot, pero alam ko, no, hinawakan tayo. Biruin nyo, nabitin mo ko kung ganon, dun sa sasakyan. Yung pagtingin ko dun sa likod, wala namang sasakyan, may tricycle lang. Huminto din siya. Pero yung aking mga kasama, natakot siyempre kasi po, nabitin ka ng ganon eh. Nagkamali lang ako ng shift. Alam niyo po, minsan, pagka tayo ay nagkakamali, nababago yung pinakangipin ng makina. Mamamatayan ka ng makina. So tayo kapatid, bago pa tayo mamatayan ng tinatawag na biyaya ng Diyos, diretso lang. Kaya nga po sinasabi ko, naranasan mo yan na yung pagkakamali, never mo nang babalikan. New beginning. 1 John 1:9. Subalit kung ipapahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan nating patatawarin niya tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin niya tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya ay tapat at matuwid. Surrender. Suko mo lahat. Ibigay mo ang lahat. Maaari ding itong taon na ito ay ang iyong pag-amin, ang iyong pagtatapat sa ating Panginoon, ang iyong mga kasalanan at muling italaga ang iyong buhay. Born again ka ba? Opo, born again ako. Asan ka? Minsan pagka naririnig natin na merong ginagawa ang simbahan, no? Hindi ka na kailangan pang tignan nung tao. Kung hindi, pansinin mo, siyasatin mo yung simbahan, siyasatin mo yung sarili mo. No, salaminin mo na papayag ka ba na ang church ay marumi? Siyasatin mo, ang papayag ka ba na ang sarili mo ay mababahiran ng kasalanan na sasabihin, born again niyang mga yan eh. Suko mo sa ating Panginoon yung mga kabigatan mo, kasalanan mo. So, doon papasok yung tinatawag na katuwiran at matuwid na buhay na ibibigay sa iyo ng Panginoon. Revelation chapter 2, verse 4 and 5. Subalit may isang bagay na ayaw ko sa iyo. No?
ang pag-ibig na noong una kang sumampalataya ay nanlalamig na. No? Alalahanin mo ang dati mong kalagayan, pagsisihan mo at talikuran ang iyong masasamang gawa at gawin mong muli ang mga ginawa mo nung una. Kapag hindi ka nagsisi, pupunta ako diyan at aalisin ko sa kinalalagyan ang iyong ilawan. Kapatid, kasi noon, nung tayo ay bagong mananampalataya, inuulit ko po, dati noon, yung ating pampaligo, ngayon pagka naligo ka, parang may yelo. Parang 5 pisong yelo inilagay dun sa timba mo. Dati ginagawa natin, "Oh Lord Jesus, wag mo pong hayaan na itong tubig na ito ay magkaroon ako ng sipon at ubo." Ngayon, ginagawa pa rin ba natin? Yun ang sinasabi ng Panginoon. Kung paano tayo nakakilala noon, dapat ngayon din na tayo ay patanda na ng patanda bilang isang mananampalataya, dapat ay nag-uugat ka. Gumaganda yung relasyon mo sa Panginoon. Nagkakaroon ka ng tinatawag na bunga ng paglago. Amen po ba? Maaaring ding itong taon na ito ay manumbalik ka sa iyong unang pag-ibig. Sino? Si Kristo. Hindi naman po kasi natin pwedeng sabihin na walang tayong trabaho o yung mga overtime. Kapatid, balansihin mo. Maging balansi naman tayo sa buhay natin sa 2021. Kailangan mo ang Panginoong Diyos. Yung trabaho mo, isang araw. Pag hindi mo iginitna ang Panginoon sa iyong business, sa iyong pamilya, sa iyong relasyon, sa iyong ginagawa, sa iyong plano, sa iyong gustong gawin, mababaliw po ang iyong mga magiging pangarap. Isama mo ang Panginoon. Gawin mo siyang una. Manumbalik ka sa iyong unang pag-ibig na which is sino yun? Si Jesus. Can I hear amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya nga po, this year, you stop looking back and look up to Jesus lamang. Huwag ka nang magulumihinan, no? Mapabago-bago. Ang tawag po sa Tagalog yung madiwara. No? Yung pabago-bago. Nasa SM ka. Ay, Crocs na lang. May Crocs, no? Di ba? At ano pa isang sinyelas? Ay, Birkenstock na lang. Pambihira ka, bumaksak ka saan? Sa Legend Sleeper. Legend Sleeper, alam niyo ba yun? O kaya yung sa, ano ba yung tawag yung Rambo. Rambo na sinyelas. No? Focus. Doon ka lang. Para merong tinatawag na makikita na ikaw ay merong tinatawag na isang salita, kung hindi kay Jesus lamang. Sa taong ito ay titigil ka sa mga tinatawag na pagbabalik tanaw sa mga nakaraan, at sa taong ding ito ay uumpisahan mo na tumingin lamang kay Jesus. Huwag kang titingin sa iba. Kasi pagka tumingin ka sa iba, mayayamot ka. Manghihina ka. Liliit ka bilang isang mananampalataya. Huwag kang titingin sa kapwa mo. Kunin mo kung ano ang magandang mapupulot mo sa kanya at alisin mo yung pangit na nakikita mo. At huwag kang magagalit. Anong kailangan mong gawin? Biblically, pray for them. Pray for him or her. Huwag kang titingin sa kanya. Pangalawa, what if this is the year your prayers are answered? Di ba? Di ba? Yung mga matagal mo nang 2001, 2002, 2003, no? 2021 na ngayon. Paano ko ngayon tugunin na ng Panginoon yung iyong sa tinatawag na panalangin. Palakpakan nga natin ng Panginoon. Hallelujah. Kaya nga po, ang sabi doon sa verse 31, at pagkatapos nilang nanalangin, niyanig ang kanilang pinagtitipunan. Na-shake. Bakit? Bumaksak po ang sagot ng ating Panginoon. Sila po ay napuspos ng banal
at makapangyarihang Espiritu. Hindi niyo po ba nami-miss yung ating overnight, no? Overnight prayer meeting, no? Yung nandito po tayo, no? At mananalangin ng hanggang sa madaling araw, no? Dinidinig ng Panginoon yung pag tayo po ay nagsasama-sama. At anong nangyayari? Namimiss ko na rin nga po yung worship team eh. Pupunta dito, no? Na magpupuri, no? Walang gagawin kundi mag-awitan lang, no? At you can see, no, makikita natin na talagang kumikilos ang Panginoon. Bakit? Nakikita niya eh. Ninanais nyo, mga anak ko, righteous kayo. Bakit? Siya lang ang natatangyag. Siya lang ang naitataas. Amen po ba? Kaya dapat dun sa ating mga tahanan, sino ang naitataas? Si Jesus lamang po. Kaya nga po nung isang araw, sabi ko, parang tagal na nating hindi nakakapag-pray. Kaya aking mga anak, magkaroon tayo ng oras manalangin na magsama-sama bilang pamilya tuwing gabi. No? Kung kailan tayo nagsasama-sama, no? Bago matulog. Kaya po, wag na wag niyong aalisin yan. Kasi dapat patuloy ang bawat pamilya ng New Testament Church, no? Simula sa ating senior pastor Bogie, no? Hanggang sa akin po, kay Pastor Mark, sa mga elders, no? Kay Ate Tess, hanggang sa worship team, hanggang dun sa mga bata, kupkupin natin, no? Sama-sama tayo. Manalangin every night. At there, makikita natin na tayo ay tutugunin ng ating Panginoon. Bakit? Nagkakaisa eh. Di ba? Amen po ba? Amen po ba? Nagkakaisa po ba tayo? Isang palakpak. Para tayo nasa tubigan yata, yung mga bata. Isang palakpak. Yan. May sumabit lang ng konti. Ang sabi po dito, niyanig ang kanilang pinagtitipunan sapagkat nagkaroon sila ng tinatawag na katapangan. Sabi mo nga, boldness. Katapangan. Ito po ay hindi ibig sabihin na walang habas na kapusukan. No? Alam naman natin na ang ating Panginoong Diyos ay God of order. Amen? Merong order. Merong maayos. No? Kaya nga po ang katapangan ay nangangailangan ng lakas ng loob upang magpatuloy sa pamamagitan ng hindi dapat takot, kung hindi gawin mo ang tama kung ano ang pinagagawa sa iyong tama ng ating Panginoon. Amen po ba? Pastor, paano po ba tayo magiging mas matapang? Kailangan ba kumuha ka ng gulok? Lumabas ang matapang! Mabubugbog ka. Ang dami pa namang matapang. No? Ang ibig po sabihin dito, katulad po ng mga disipulo ng ating Panginoon, ay kailangan nating manalangin na kasama ang iba. Sinong iba? Ikaw, ako, at tayong lahat. Saan tayo pupunta? Di saan pa? Doon sa ating mga kapatiran na mga nanghihina na hindi natin nakikita. Kamustahin natin? Para lahat tayo, no, kung sino yung mahina na tinatawag, no, na mahina, ipag-pray natin, Lord, yung kapatid ko na ito, katulad ni Nanay Nora, purihin ng Panginoon at nandito siya ngayon. Hallelujah. Palakpakan natin ng Panginoon. Para makakuha ng katapangan, no, meron po tayong rule na pwedeng basihan, no? Number 1, maaari kang manalangin para sa kapangyarihan ng banal na Espiritu na bigyan ka ng lakas ng loob. Totoo po yun. Kung wala ang banal at makapangyarihang Espiritu, wala. So dapat pinangungunahan tayo kasi siya yung naghahatid eh. No? Doon sa ating mabangong papanalangin sa ating Panginoon. 2, humanap ka ng pagkakataon, no, na sa iyong pamilya, kapitbahay, pag-usapan ang tungkol kay Kristo. Hindi yung kapitbahay ko, bago yung rep nila ngayon, ano? Uy, kapitbahay, si kumaring ganito, bago yung kotse. Dalhin natin ang salita ng Panginoong Diyos, bukod sa ating pamilya, pagkatapos sa kapitbahay. Mismo yung kapitbahay mo, baka mamaya
Kakatok sa iyo, pwede bang makahingi po ng tubig? Ano, bakit? Meron ganon, meron ganon, meron ganon? Di ba? Kailangan katukin natin yung ating kapitbahay at bigyan natin ang tinatawag na salita na makapangyarihan ng ating Panginoon. No, minsan i-share natin. Wag tayong mahihiya. Hindi lang puro kapitbahay, meron ka bang ano diyan, ng dahon ng sili? Napakamahal po ng sili ngayon. Bumili ako ng sili nung isang araw. 20 pesos, 3 piraso. 40 pesos pinabili sa akin. Naku, di ko dapat sinabi kay Sister Joyce. Baka sabihin, mahal-mahal naman ang binili mo. So number 3, unawain mo na ang pagtanggi, kakulangan ng tinatawag na ginhawa sa lipunan. Opo, minsan pag tayo ay nag-share ng bahagi ng salita ng Panginoon, minsan po may pagtanggi talaga. Hindi ka papansinin. Amen po ba? At yung tinatawag na kahihiyan, yung tinatawag na inuusig ka. Ang gawin mo ay yung ipinagagawa sa iyo ng Panginoon. And the rest is history. Dahil yan ay sasagutin ng Panginoon. Beginners lang naman yan eh. Sa umpisa lang, no? Simulan natin na kung saan ka sa pamamagitan ng pagiging mas matapang sa tinatawag na maliit na pamamaraan. Maliit man yan, tigawalis ka man dito, no? Tiga-tiklop ka man ng tigalagay ka ng tinatawag na nililinis mo ni yung piano ni organ ni Kuya Joshua at nililinis mo yung drum set ni Kuya Jericho. Nagtitiklop ka ng mga silya. O tinitiklop ba ang silya? Inaayos yung silya, pinagpapatong-patong. Kahit sa maliit na pamamaraan, nakikita po ng Panginoon yan. Diyan po tayo nag-umpisa kung inyo pong itatanong. No? Pawalis-walis lang, no? Patiklop-tiklop lang ng lakad ka naman ng lakad. Ganun pa ako ng dati. Lakad ka naman lakad dyan. Nagwawalis ako. No? Pero ano po ngayon? Ngayon, tinawag tayo ng Panginoon. No? Para i-share yung bahagi at salita ng Panginoon. Isang araw po, kaya po, hindi po dapat tayo nananawa sa paggawa. No, dahil yaan po ay tinitipon natin. Di pa po ba yung sinabi ni Pastor Bogie, di ba? Pagka tayo ay nagbigay sa gawain, no, pinautang natin ang ating Panginoon. Di ba? Amen. At ibabalik po niya yan. Bakit? Ginutom ka na ba ng Panginoon? Minsan ba, pagdukot mo, talaga bang, pagbukas mo sa wallet mo pag ganun mo sa wallet, napag ganun ka na ba? Di ba hindi pa naman? Bakit? Kasi pag ganun mo, may nakangiti, 3, ganun Di ba? Mabuti ba ang Diyos? Mabuti ba ang Diyos? Hallelujah! Maari din na ang taong ito, ang iyong mga anak, ito na, ang iyong mga anak ay maisasama mo na sa simbahan at itatama na nila ang kanilang relasyon sa Diyos. Bakit po? No? Amen po ba? Amen po ba? No, kung dati nag-iisa ka, no, at pag naglalakad ka, iiwan mo, sasarado mo yung pinto. Gusto kong kasama sana yung asawa ko tsaka anak ko eto na. Itong taon na ito, answered prayer ka na. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Itong taon din na ito, ang asawa mo ay lalapit at makakakilala na kay Kristo. Amen po ba? Amen po ba? Naniniwala po ba kayo? Naniniwala po ba kayo? Ba't hindi sumasagot yung mga nanonood? Can I hear amen? Ayun, salamat sa mga 4 na sumagot. No? Amen? Itong taon din na ito ay mababayaran mo na ang lahat ng iyong mga bayarin at ang mga iyong utang. Di ba? Kung meron kang mga tinatawag na utang, bayarin, o yung tinatawag na heavy loads, no? Dahil sa sobrang dami, no? Loan 1, loan 2, loan 3, loan 4, loan 5, loan 6, loan 7, no? Loan 8, loan 9. No? Dami sa daming loan, talagang ngayong taon na ito, mababayaran mo yan. Kung naniniwala ka,
Palakpakan mo ang Panginoon. Ito din ang taon na ito ay panunumbalikin ang iyong kalusugan at ibabalik din ang dati mong maayos na kalagayan, hindi lang sa kalusugan, kung hindi relasyon mo sa kapwa mo, sa asawa mo, sa anak mo, sa kapitbahay mo, sa kabisnes mo, sa tinatawag na mga lahat ng ginagawa mo sa buhay mo, no? Ay ito ang taon, kapatid, na iaayos yan ng ating Panginoon. Can I hear amen? Huwag kang nega, yung pagpasok siguro ng putukan. Ano ba yan? May ang ingay-ingay naman ng kapitbahay. No, wag ganon. Kasi bagong taon po eh. No, although na maingay, pero bigyan mo ng tingin ng positibo. No? Yung nagiging maingay sa'yo, gawin mo. Kaya nga, gawin nating adventure and faith yung mga nangyayari nung nakalipas. Kasi bakit? Kapatid, na pagtagumpayan natin. Narito ka nakapagsamba, narito ka nanonood, narito ka bukas iinom ka ng Starbucks. Bukas ay papasok ka. Bukas ay may sasahurin ka. 15:30 o kung ano man ang pamamaraan ng opisina ninyo. Ang mahirap, kapatid, ano nyo po, kahapon, no? May nangyari sa opisina namin. Yung isang gwardiya nagpatiwakal. Sa sobrang dami pong problema. At nalulungkot po ako. Dahil bago siya, hindi ko masyado siyang kilala. No? Kinuha po niya yung sarili niyang buhay. Binaril niya. So mga kapatid, yung pong mga nakakadinig at nanonood, pagharian tayo ng ating Panginoon para hindi po natin ma-experience yan. No? Yung ikaw ay kunin mo yung buhay mo at barilin mo. Bakit? Yung pong ganun ay sayang. No? Sayang na buhay na kinuha ng dyablo. Amen po ba? Amen po ba? So sabihin mo, answered prayer na ako sa taong ito. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. Letter C. What if this is the year of revival in your church? Amen? There is a revival. Hindi po pwedeng, bakit, Pastor? Namatay ba tayo? Nanghina ba tayo? No. Ang sinasabi ko po dito, no, is yung magkaroon ng tinatawag na pagbabago. Sa'yo, sa akin, no? At dun sa mga kapatiran natin. Hindi lang siya, ako, ikaw, ang nagkikita. Amen po ba? Amen po ba? Kung hindi ka seryoso nung 2020 to share the gospel of God, please, mga kapatid, mga anak ko sa pananampalataya, now is the time to revive. Yung mga dapat na asahan sa atin ng ating Panginoon, gawin po natin. Ang alin? Number one, share the gospel. Amen. Silang lahat ay napuspos ng tinatawag na Espiritu Santo. Lahat ay napuspos. Kapatid, kung hindi ka napupuspos at hindi ka nabago, tanungin kita ngayon, bakit narito ka? So, ibig sabihin, positively, meron kang inaasahan sa Diyos. Narito ka eh. Amen po ba? Ano ba yung root cause na bakit ka narito? Kasi kahit hindi mo nakikita si Jesus, buhay ka, revive. May nakikita ka na nakikita mo na tinutugon ng Diyos yung mga tinatawag na panalangin mo. Dahil merong buhay. Alin? Ano yun? Pag-asa. Amen. Revival, muling pagkabuhay, ang sabi sa diksyonaryo, no? Yung tinatawag na revival, tinatawag na paglakas, pagsigla. Kapatid, uulitin ko ulit. Kayo po, nandyan sa inyo kanya-kanyang tahanan. Nangungusap po ang Panginoon. Tanungin mo ang sarili mo ngayon. Nanghina ka ba? O patuloy kang pinasisigla
ng ating Panginoon. Pero ang alam niya, alam niyo po ba na ang revival ay hindi naiintindihan minsan ang salitang ito. Sa totoo po lang. Kaya nga po kanina tinanong ko, bakit? Nanghina ba tayo? Alam niyo po, we are not a perfect church. I am not a perfect father or pastor. I don't have a perfect family. No? So kailangan natin kung ano tayo noon na kung paano natin nakilala si Jesus sa Kristo ng ating buhay, dapat po tayo ganoon. Revive mo ulit, revive mo ulit, revive mo ulit, revive mo ulit. No? Umangat ka ulit. Wag mong mararanasan sa sarili mo na pinababayaan ako ng Panginoon. Papatayin mo ba ako, Lord, sa ganitong mga problema? Binigyan mo ako ng napakaraming anak, hindi ko naman kayang sustentuhan. Binigyan mo ako ng ganitong klaseng trabaho, pero hindi ko kayang gawin. Talk to God. Tanungin mo ang Diyos. Makipagniig ka sa Kanya. Sangguniin mo siya. So revival ay hindi maintindiang salita sapagkat ang revival ay ang kinakailangan ay tulong mo ulit mo. Bukod kay Jesus, tulong mo sa sarili mo. Pastor, kasi nanghihina po ako eh. Kung ganyan ang lagi na sinasabi ng bibig mo, nanghihina ka, may trabaho ka, naglalaba ka, nagplaplantsa ka, at wala ka kay Kristo, there is no revival. Sigurado ako doon. Bakit? Wala ka kay Jesus. Napakadaling sabihin mo na, born again ako, kay Kristo ako. Saan ka? Amen po ba? Alam niyo po, lalim o hindi minsan natin naiintindihan yung pagsuko kay Kristo. Pero alam niyo po, subukan niyo lang, no? Simba lang, simba, go, simba. Simba lang, simba, sige, pananampalataya sa Panginoon, ibigay mo, ituwid mo ang buhay mo, at gaganda po yan. Pangako niya yan eh. Amen po ba? Pangako ng Diyos na tayo ay hindi iiwan, hindi pagkukulangin. Kaya may revival. Merong buhay, merong pag-asa. Panahon mo, no, kapatid, no, sapagkat ang revival ay kailangan ng tulong mo, panahon mo, ikaw, ako, tayong lahat ay kailangan ng revival. Dahil maski po kaming pastor, nakakaranas din po naman kami ng lungkot, ng kakulangan. No, hindi po kami superhuman. Kung kaming mga pastor alam niyo po ba, may kwento Yung isang pastor, no, magpapakamatay na. No? Magpapakamatay na siya. Dahil nga sa sobrang ding dami niyang sino ba nakakaalam nun? It's between God at saka ako Hindi ko naman pwede sabihin, Nanay, alam niyo po may problema ako. Wala akong pera Sabihin mo pa, Pastor, asan ang Diyos mo? Diba? So it's between God and me. Bisan may kwento na nagpapakamatay na yung pastor, may kumatok. Pastor! Pastor Bogie! Pastor Bart! Asan kayo? Teka nga, sandali nga. Ano ba yan? Sino ba yung tumatawag na yan? Tatapusin ko na nga So yung pastor, ibinaba niya muna. Pagbukas, Brother Seth, anyan ka pala. Pastor, yung nanay ko, gusto pong magpakamatay na sige. Puntahan natin. So, si pastor naman ngayon, pumunta sa bahay nung mananampalataya. Biruin mo, sabi ni pastor, Sister, early, huwag ka magpakamatay kasi kasalanan sa Diyos yan. Kanina lang gusto magpakamatay ng pastor. Di po ba? Yun po yung sinasabi natin na kung malayong ka kay Kristo, walang revival, talaga magpapakamatay. Pero dapat wag po nating isipin yun sapagkat dapat andito yung revival, andito yung pagkakataon na ikaw ay kayang patawarin ng Diyos, kayang ikaw ay palakasin ng Diyos, kayang sagutin ng Diyos yung mga pangangailangan mo.
kaya kang patawarin. Isa-isa tayo. Kung ano yung kakulangan natin, kaya tayong patawarin ng Panginoon. At ang revival din ay ito din ang taon ng tinatawag na sharing. Sabi mo nga, sharing. Pagbibigayan, pagtutulungan ng bawat mananampalataya, pagtutulungan ng bawat isa, sapagkat hindi nila itinuturing ni numan o ng sarili niya ang kanyang mga ari-arian, kung hindi para sa lahat. Kapatid, kaya po yung ating mga ibinigay, di atin to eh. Inutusan lang po tayo. Kaya salamat po dun sa mga nagkaloob, no, para ito po ay maganap dun sa misyon ng New Testament. Tandaan niyo po ito. Tandaan niyo po ito. I declare victory sa pangalan ni Jesus kung sino man kayo. Tandaan niyo po ito. Ibabalik po sa inyo ng Panginoon yan. Siksik, liglig, nag-uumapaw pa. Sa Diyos po ang papuri. Itong taon din na ito, no? Itong taon din na ito ay gagawa ka ng paraan na makipagkasundo sa lahat ng nagawan mo ng atraso. Oh, kaya nga nung ano po, ito wala na po ito sa inaaral ko po na doon sa nagkinuhaanan ko, wala na po ito eh. Ano, Pastor? Atraso. Opo. There is no revival kung meron kang atraso. Bakit? Lagi ka nakaganon. Makikita mo si ganyan, nakaganon ka. Or, nagtatago. Christians, wag po tayong magtago. Harapin natin. Problema mo, problema ng church, problema ng mga kapatiran. Harapin natin, pag-usapan natin. At gawin natin, sanggunin natin sa Panginoong Diyos. There, makikita natin, natutugunin tayo ng ating Panginoon. Ito din ang taon na ito na ang lahat ng sagabal, hadlang sa pagsisimba mo, magkakaroon ng tinatawag na paglago. Bakit? Kasi nandun ka, nananalangin ka, isa. Huwag mo pumadali. Isa-isa po na yung mga sagabal, yung mga heavy load mo, unti-unti yan mababagsak. Bakit? Kasi patuloy ka na umaasa sa Diyos eh. Patuloy ka na ipinakikilala mo sa Diyos yung sarili mo na, Lord, sa'yo lang po ako. Sa'yo lang po ako aasa. Letter D. What if this is the year of evangelism? Amen? Maganda po ba yan? Amen po ba? Ano po ba ibig sabihin ng evangelism? Yung tinatawag na pagsasabi ng ebanghelyo. No? Kaya nga doon sa verse 33, ang sabi po doon, taglay ang dakilang kapangyarihan ng mga apostol ay patuloy na nagpatotoo tungkol sa muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus. Sa totoo lang po, ito ngayon yung isa sa kakulangan sa simbahan. Totoo po yun. Narinig ko na po nung nagkaroon ng TPMN na Thanksgiving. No? Gusto po lahat ng bishop at ng mga pastor na magkaroon ng evangelism. So, paano mo gagawin? Bawal magsama-sama. Bawal magkaroon ng malaking gathering. Di ba? No? Pinag-aaralan po yan kung paano. And we pray, no? We pray na ito pong taon na ito, magkaroon na talaga ng gamot at tayo ay patuloy na mag-face mask, face shield, hugas ng kamay. No? Kasi noong pong panahon na talagang in Old Testament, di po ba ginawa ng Panginoon yan? Maghugas ng kamay, no? Kulong, no? Sa isang tahanan, no? At magkaroon ng tinatawag na paghiwalay sa mga mayroong sakit. Amen po ba? Yung katuloy na sinasabi ni Pastor Bogie. Sa totoo lang po, no? Ito po, yung tinatawag na kakulangan din natin sa ating church. Kailangan po nating mangalap ng tinatawag na kaluluwa, no? At magkaroon ng pagpupursigi dito. Kasi yun po yung kulang natin. Amen po ba? Can I hear amen? No? Kaya po yung ating mga kabataan, hindi lang po mga kabataan, sa amin, sa elder, no? Balik po natin, no? Kahit na yung mga tinatawag na
hindi kayo pupunta sa ano, pero i-encourage natin, no? At purihin nga po ang Panginoon ang ating Nanay Nora po ay narito. Kaya nga po mga kapatid, gaano kakatagal, no, na muli mong ginawa yung talagang nagsikap ka, no, na makamit ang isang tinatawag na kaluluwa. When was the last time na nakapag-share ka ng salita ng Panginoon, no, nag-ebanghelyo ka sa salita ng Panginoon sa kapwa mo? May natatandaan po ba kayo? Nasa sa inyo na po 'yon. So church, no? Sabihin mo nga, kayong lahat, sabihin niyo ang pangalan niyo. Ako? Hindi, ako. Ibig ko sasabihin ko, ako si Emmanuel King David. Sige, sabihin niyo. 1, 2, 3. Ako? Itong taon na ito, ako ay magiging saksi sa pagwawagi ng kaluluwa para kay Kristo. Hindi kayo sa akin nangako, kay Jesus kayo nangako. Amen? Amen po ba? Okay. So dito na po ako magtatapos. So nakilala natin yung kanina, no? Yung salita na una nating binanggit. Ano po 'yon? What if? Paano kung? At ngayon naman ay yung why not? What if? Why not? No? Why not? Bakit hindi? Doon po sa mensahe na ating sinabi at napag-aralan, bakit hindi? Pwede namang mangyari yun di ba? Kaya nga po doon sa sinabi doon sa Luke, no? There is nothing impossible with God. Amen? Kasi plano po ng Panginoon yan na tayo ay biyayaan. Tayo po ay ibuka ang mga bibig to share the gospel. Amen po ba? Kaya nga po, sapagkat walang anumang bagay ang hindi kayang gawin ng ating Diyos. Si Jesus ang naghahari. Alam niyo po ba, ang lahat ng mabubuting gawa na ito ay maaaring mangyari sa ating buhay. Amen po ba? Lahat ng mabubuti. Kasi hindi naman pinlano ng Panginoong Diyos na mapasama Di ba? Amen po ba? Tao ang minsan pumipili na mapasama siya. Bakit? Dahil dun sa mga ginagawa niya. So, lastly, hayaan natin na ang ating pananampalataya ay alisin ang mga tinatawag na limitasyon o yung limitations. At angkinin ang lahat ng ninanais na ibigay sa iyo ng ating Panginoon. Tanggalin po natin yung limitation. Tanggalin po natin yung mga hadlang. Halika kapatid, angkinin ang lahat na gusto at plano ng Panginoon para sa iyo. There is nothing impossible with God.